karon po do nga buntag. Ang ako i-share nga word is mao ni ang word ba nga ikan sa ako pag-meditate sa pulong sa Ginoo and now ako i-share nga lahi nga message about waiting but God impresses something in my heart ba nga samtang nagabasa ko ani sa Hebrew 11 kanina chapter. So about faith gihapon siya nga tuang pag-iskutan kung unsa ang gihimo sa Ginoo. Kitang tanan adunay pagtuo. Amen. Amen. Kinsay way pagtuo dire? Kitang tanan. Faith is universal expression in any religion. Dili lang ta exclusive nga naatay faith. We are not kanang different mga ako na ako'y faith. Any religion or every religion has their own way of expressing their faith. And dapat sila ilahi nga pagtuo. So, how faith works? It means that all people believe on someone or something greater than themselves. So, muna ang faith. Faith is believing on someone or something greater than yourself. So, muna siya ang pagtuo. Diba? Even those who claim to be an atheist, nga katong mga tao nga wala mituo o Ginoo. Someone who doesn't believe on God or gods has faith on something, whether on themselves or in their skills or ability or somebody bigger than or better than themselves. So nagyapon sila ituuhan nga mas labaw pa sa ilaha. So ang pagtuo di ay kung aduna kay pagtuo mo ni siya ang imong gibutang imong pagtuo sa usa ka tao o usa ka person nga mas labaw pa sa imuha. Nga kung ikaw na tong pinakakuyaw, wala na kay kailangan nga pagtuo sa uban. Faith is the main thing on any religion. The only difference and the most important is the object of their faith. So bisag unsa nga religion adunay pagtuo. Pero ang kalahian lang kinsa ang imong gituohan. The object of your faith. That's the difference. Kung mo na pinaka importante. Who you believe and why you believe in Him. Kung kita mo diksoon, you have to ask yourself, kinsa ba ang akong gituohan? Whom you believe. And ask your question, why I believe in Him. Example, natuo ka kay Jesus. Anong nituo man ka kay Jesus? Why you believe in Jesus? Kailangan ma-answer nimo na nga pangutana. Who you believe and why you believe in Him. Or in that person. Kay dinha di mo ma-summarize ang imong pagtuo. Dili lang tumingon ka nga, yes, I believe, I have faith, I am a Christian. Pero wa ka kabalo, kinsay mo gituohan ug nganong nagtuo ka? Mura ba gianay ka diri sa simbahan? Nganong niani man ka? Unsa man imong reason nganong niani ka? O nahimo kang part sa Davao Alive Church? Ngano man? What's your reason? What's your purpose? Why you become why you ano ba nahimo anong nahimo ka kabahin niini nga ministry. So faith masam up nimo imong pagtuo kung matubag nimo na duha ka butang. Mao na nga now and then how can we know if a person really has faith? So man nato pagkaila nga ang tao naging tinuod nga pagtuo. Kay pwede man mo claim ang tao nga naakoy pagtuo. I believe in God. I am a Christian. Pero so man yung pagkaibalo nga siya tinuod nga dunay pagtuo. Ug ikaw pud mismo. How can you know that your faith is real? Nga tinuod. That's why the author of Hebrews or kani sa chapter 11 iyang gi-describe. The author of Hebrews provide not a definition but a description on how faith works. Gi-describe niya kung unsa ang ginabuhat sa mga tao nga adunay pagtuo.
Kaya kung wala ni sa atoa, nagpasabot ang atong pagtuo, patay. Ang atong pagtuo, ato-ato lang. Nga ba gani sa verse 1? Sige nga na sa verse 1, sa Hebrew chapter 11. Kung namoy Bible, pwede po din nyo abrihan din sa Hebrew chapter 11. Then stick lang na din ha, kana lang ito tanawon. Sige ko din sa verse 1. Yung ba, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung sa Bisaya pa yung pwede, ang kahulugan sa pagtuo, baong nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Nga may kasiguruhan sa mga butang nga imong gilauman nga dili makita. Kinsa ba imong gilauman? Kinsa imong gituuhan nga dili makita? Si Jesus. You don't need to prove na, Lord, ipadayag ang imong kaugalingon sa kuha. Kailangan ako, before I believe in your God, I have to, or I want to see Him. I want to touch Him. Ang pagtuo di ay, aduna kay paglaom, o aduna kay kasiguruhan, bisan wala nimo siya makita. That's also sa future na to. Nakay kasiguruhan sa saad sa Ginoo, bisan wala pa nimo nakita kung unsa ang ugma. Yung bagay ka ng word na substance, nag-describe siya sa kanang kaya pa sa Greek na siya is to standing under and used as a technical sense in kanang title deed. Mura ba kanang titulo siya ba? Inana ang iyang gi-describe or gi-example. Nga kung nipalit ka og yuta og balay, example. Kunya naa na sa imuha ang titulo. Naa na kay kasiguruhan og ebidensya nga kana nga balay, kana nga yuta imuha. Naa na kay kasiguruhan nga dili na ka mapahawa ana nga lugar nga naman namang kay gigunitan. Bisan pag rights lang sama sa uban nga nagpuyo dinhi. Rights na kay papel nga ginugunitan. Pero naa kay kasiguruhan nga imuha na nga way makapahawa sa imuha kay naa kay gunitan nga ebidensya, titulo, papel. Inana ang pagtuo. Kung naa kay pagtuo, aduna na kay gikuptan nga ebidensya nga ikaw o ang Ginoo, ano ba ikaw makasiguro ka nga mahitabo ang gituohan nimo diha sa Dios. So ikaduha po sa verse 2. By faith the elder obtained good testimony. Sa Bisaya ni siya, yung pa din yun, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon di kahimutan sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa mga tao kaniadto sa Old Testament o kaning describe nila ng mga tao. Nganong nalipay ang Ginoo sa ilaha? Nganong nahimuot ang Ginoo? Tungod ba sa ilahang skills? Tungod ba sa ilahang abilidad? Tungod ba sa ilahang ka-bright? Or sa mga na-achieve nila ng mga butang? Wala. Nalipay ang Ginoo sa ilaha tungod sa ilahang pagtuo. Nagpasabot, yung pa din na, they obtain good testimony. So kanang good testimony, maayo nga pagtanaw sa mga tao sa tuwa. For example, si Andre, mingon ng tao, maon si Andre sa Ginoo. Di ba mga tao mingon nga testimony, maayo kay ni si Andre, buutan kayo si Andre. Kaya matinabangon kayo siya. Di ba inanang giningon sa mga tao kung nakakay good testimony? Kaya maayo mo ang pagkinabuhi, maayo mong pagpamuyo. Pero diha dahil sa Ginoo mga kaigsunan, ang imong pagtuo, mao ang iyahang kitanaw aron siya malipay. Dili ang imuhang ginabuhat. Dili ang atuang
Dili, for example, sa kuha, dili ang akong pagwali. Nga malipay siya nako. Dili ang ilahang pag-lead sa worship, dili ang imuhang pag-lead sa ministry. Nga malipay ang Ginoo sa imuha. Ang imong pagtuo sa dihang gibuhat, di mo na mautoy nakapahimuot, nakapalipay sa Ginoo. That's why without faith, yung pasensya sa ganina sa pulong sa Ginoo, no one can please God. Huwag yung makapalipay sa Ginoo kung walay pagtuo. Di ba klaro kayo, dili sa ato ang mabuhat, kung dili sa ato ang pagtuo sa pagbuhat nato sa butang, diha malipay ang Ginoo. So inana ang kanabang sa dihang nagbasa ko ani ba naka-muni-muni ko ba, naka-meditate ko sa Ginoo ba nga it's not kanabang dili di ay ang skills kailangan ako i-develop og maayo or ang ako ang abilidad. I have to grow in my faith. Amen. So that I see God pleased with me. Kanabang malipay siya sa kuha. Ang akong pagtuo kailangan ma-develop. O na ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Dili katulong ingon niya sa verse 4. Faith gives you the desire to offer a more excellent sacrifice to God. Tingin sa verse 4. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios. Ingon nga tawong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Unsay giingon dinhi? Tungod sa pagtuo, he offered a more excellent offering to God. So kana siya nagisgot na siya og worship. Nalipay ang Ginoo kang Abel tungod kay aduna siya pagtuo. Dili guys, tayo na to ba no? Dili tong excellent offering ang kalipayan sa Ginoo. Nako nindot kaayo nga halad. Nindot kaayo nga gihatag niyo para sa Ginoo. Dili na mao ang makapalipay sa Ginoo. Sa iyang makapalipay ang pagtuo. Kung aduna kay pagtuo, ang the best nga offering mo ang atong mahatag sa Ginoo. Dili tong mga kung sa kuan pa sa Old Testament pa na mga offering, dili tong mga piang na mga karnero, dili tong mga naidiferensya. Na Lord, imo na ni Ginoo salin. Kanang salin-salin lang ba? Kung dili, kung aduna kay pagtuo, the best yun ang imo ang mahatag diha sa Ginoo. And then, ingon pa siya din tungod sa pagtuo, gikahimutan siya sa Dios, ingon nga tawong matarong. Gitanaw sa Dios si Abel, ingon nga taong matarong, dili tungod sa iyang gibuhat, tungod sa iyang pagtuo. He became righteous. God considered him righteous not because of what he has done, not because of his offering, but because of his faith. God said because of his faith, God considered him righteous. Gihawa sa Ginoo, no? Mahimo dahil ang matarong atubangan sa Ginoo dili sa imuhang maayong binuhatan, dili sa atong maayong binuhatan. Bisang pag-unsa ka maayo ang buhaton nimo, ingon pa sa Bible, trapo lang na siya nga hugaw diha sa iyahang atubangan. Inana ang pagbuhat og maayo nga walay inuban o dili inubanan sa pagtuo. Kay dingon dinhi si Abel, i-consider sa Ginoo nga righteous because of his faith. So ang imong pagtuo sa Ginoo mo na makahatag kanimo og matarong. Dili ang imong pagpaningkamot nga mahimong buotan. Kay kung naaduna kay pagtuo, ma-change ang imong tibuok nga kinabuhi. Dingon po siya sa verse 5 o sa verse 6. By faith pleases God. Ang pagtuo makapahimuot, makapalipay sa Ginoo. Yung pa, kadtong modul kaniya kinahanglan mo tuo nga adunay Dios og siya
naga-reward sa mga nagapangita aniya. Kasi without faith, no one can please God. Those who come to Him must believe that He exists. So ang pagtuo niya ay, faith is believing that God exists. Dili lang kay pagtuo lang. Aduna gyoy explanation ng imong pagtuo. Faith that believe that God exists. Nga adunay Dios. O mo na makapalipay sa Ginoo. Example din dili na to makita ang Ginoo. But if we believe that God is here as we worship Him, diha siya malipay. Imo na yung ingon, you have to believe that He exists. Kailangan imong tuuhan nga siya anaa. Bisag wala nimo siya makita. Kailangan nimo tuuhan nga siya mo reward, mo hatag, o mutubag sa iyang mga saad, bisan wala pa nimo nakita. Mao na siya ang pagtuo. And then sa verse 7, faith, obey, and trust on God's word. Si Noah, yung pa din na, nagbuhat og arka. Sa dihang nagisultihan siya sa Ginoo. So ang pagtuo, mutuman, o musalig sa saad sa Ginoo. Then sa verse 8, faith leads to obedience on the call of God. Kung adunay tawag sa Ginoo sa tua, kung adunay kay pagtuo, mutuman. So nagpasabot tayo mga kaigsunan, nga ang tinuod nga adunay pagtuo, matinumanon sa pulong sa Ginoo. E bisan pa claim ka nga ako Kristohanon, ako adunay pagtuo, pero ang imong kinabuhi wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo o wala nagsubay sa iyang pulong, kana imong pagtuo patay atubangan sa Ginoo. Dili makapahimuot sa iya. Because we have to obey on His word. Kailangan tuhuhan nato tumanon ang iyang mga pulong. Di ba daghang mga Kristohanon or nag-claim na Kristohanon sila na doon na sila pagtuo sa Ginoo, pero ang kinabuhi wala nagsubay sa pulong sa Dios. O kana nga pagtuo, mao na ang pagtuo nga wala makapalipay sa Ginoo. Nagtuo lang siya sa iyang kaugalingon nga siya adunay pagtuo. Pero ang iyang binuhatan wala nang coincide, wala nang makita diha sa iyang binuhatan. Then sa verse 10 o sa verse 9, at 9 of 10, yung na faith waits on the promises of God to be fulfilled. Kung aduna kay pagtuo, muhulat ka nga matuman ang saad sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Aduna may mga saad ang Ginoo sa tuwa. God has so many promises sa tuwang kinabuhi. If you have faith, you will wait until the promises of God will be fulfilled. Mulat yun ka nga mahitabo ang saad sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Dili ko gusto nimo na naadayon. O doon na kay pagtuo, muhulat ka. E mo nang ingon sa pulong sa Ginoo. And then, aning sa verse 13, isa sa po ang sa dihang nagbasa ko rin sa verse 13 ba, na word din na, this all died in faith. Katong mga tao ngayon, bisgutan din na sa chapter 11. Ingon sila, kini silang tanan namatay diha sa ilahang pagtuo. So man ang namatay diha silang pagtuo. Even until in the kanabang sa ilang last breath na nila, they still serve the Lord. Nagpabilin sila, nga nagsimba, nagdayig, o nagtuo sa Ginoo, bisan sa katapusan sa ilahang gininawa. Kana ko sa kong kaugalingon ba nga Lord, naghahay ko pagtuo nga sama ni anak. Nga bisag unsang pagsulay nga moabot sa kuha kinabuhi sa mo ang kinabuhi. Magpabilin mi diha sa pag-alagad kanimo. Whatever trials or challenges may come in our way, we will still continue to believe in you.
Mauna ang nahitabo sa ilaha. Usahay sa mga daghan sa mga tao. Gamay lang kayo problema. Moingon dayon nga Lord inagyud nako ni makaya. Lord wala naman siya ni chat nako Lord inagyud nako ni makaya. Lord wala dili naman wala naman to ka wala naman pagpaliod to niya Lord. Kung sa lang ko Lord papas mo lang yun ko ani. Gamay na problema maka mag-worry na dayon ta. Pero kung aduna kay pagtuo, if you have faith, ingon pa sa Bible, you will believe on the promises of God. Kung aduna kay pagtuo, nganingon ang Ginoo, the Lord will provide. Moingon jud ka, Lord, I will believe that you will provide. Kung aduna kay pagtuo that God heals, moingon jud ka, Lord, I believe that you will heal me. Imuha gyud kong ayuhon. Kung aduna kay pagtuo nga ubanan ka sa Ginoo, moingon jud ka nga Lord, I believe that you will lead me. Ubanan ko nimo even in my darkest hours. Lord, I believe that you will with me, that you will never leave me nor forsake me. So inaana din pagtuo, ma-overcome ang bisag unsang mga pagsulay sa kinabuhi. They all died in faith. And then last, ikaw pa din na, God is not ashamed to be called their God. Ang Ginoo wala na ulaw nga tawgon siya nga ilahang Dios. Tungod aduna sila ipagtuo. Sa verse 16 pa, paano pa sa 16? Ikaw pa din yun. Gipangandoy hinoon nila ang labi pang maayong nasod, nga mao ang lagitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ilang kaniya nga ilang Dios. Wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya. Usahay din, no? Sa diyan, nagbasa ko ano ba? God is not ashamed to be called their God. Pwede dahil maulaw ang Dios sa tao nga nagtawag sa iya, nga Dios siya, pero walay pagtuo. Lord, imuhabi akong anak. Lord, kanang nangalagad di ako nimo. Pero ang imong kinabuhi wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Wala nagsubay sa pagkabalaan sa Ginoo. Pwede din na nga mo ikaulaw sa Ginoo. Sa patana. Nga mabot ang time, maingon ka nga nangalagad ka sa Ginoo, pero maingon dahil ang Ginoo sa imo ha, wa man ko kailan nimo. I never knew you. Nga Lord, I do this, Lord. I go to church every Sunday, Lord. I claim that I'm Christian, Lord. Pero pagkatubag dahil natubig ko na Ginoo sa tuwa, wa ko kailan nimo. Naku kayo imong expectation nga makasulod na gyud ka dito sa langit. Kauban nato Ginoo hangtod sa walay katapusan. Pero ingnon ra day ka wa ko kailan nimo. Sa kay mong bation kung adto ka og usa ka birthday na kaon. Unya ang nag-birthday dito, kaila ka. Unya pagsulod mo dito ingon yung ka sulod ta kay kailan ako na naglitsong diha. Unya pagsulod mo dito ingon ka, nalagit ka dire. Obo ko kailan nimo. Pauli dito sa inyo ha kay wala di mo ka-invited. Sa imong bation. Kung diri pa lang gani, maulaw ta, masakitan ta, how much more diha sa Ginoo. Nga dili na gyud kabalibad ang tao sa diha nga buhingon ng Ginoo nga wa ko kailan nimo. Aron mailhan ka sa Ginoo igsoon, ang pagtuo mao ang atong pangayoon diha kaniya. Nga maabot ang time moingon ang Ginoo sa tuwa, my good and faithful servant. Faithful, puno sa pagtuo na ako nga alagad. Matarong na ako nga alagad. Alagad na ako nga matinud-anon. Kaya ka na pagka-matinud-anon, naging ka na sa imuhang pagtuo sa Ginoo. So, unsa man ang imong gusto madungog?
Duol ka nako, matinud-ano nako masulugon or pahawa ay wa ko kailan imo. Ug kana nga time dili nato na ikapanghambog sa Ginoo kung unsa nga atong gibuhat. Kung dili ang atong pagtuo dinha kay Jesus. Karon ang pangutana mga kaigsunan, are your faith working? Ang imo bang pagtuo nagalihok? Ang imo bang pagtuo makita ba sa imuhang kinabuhi? Pagkutan sa imong kaugalingon bago ta maguman. Makita ba sa imong kinabuhi ang imong pagtuo? Or buhig ba ang imong pagtuo? Without faith, or faith without work is dead. Faithfulness, obedience, trusting the Lord, waiting on Him, is outworking sa tuwang pagtuo. Dili pwede nga doon na tayo pagtuo nga dili ka mutuman. Dili pwede nga doon na tayo pagtuo pero wala ka nagasunod sa iya. Wala na hinaot ka kini nga mensahe karon makahatag sa tuwang kadasig. Nga tuwang tanaw ng atong kaugalingon, am I living in faith or I'm just wanting to be like? Kada bang gusto lang nako nga makita sa uban nga nagasimba ko or na ako sa church. Imuha kong pagtuo ang imuhang gina-workout karon or ang imuhang kaugalingon. Kailangan mo nang ikunahon-ahon mo. Amahan na mo nga langit Lord, salamat Lord sa imong mga pulong karon. Kinaon Ginoo nga imong pulong o Dios may tungod sa pagtuo. Maghahatag ka na mo kadasig o Dios nga mupadayon Dios patalagad kanimo. Nasama Lord God sa mga tao nga giisgutan dinha sa Hebrews chapter 11. Nga ang pagtuo Ginoo mao ang ilang gikinabuhi. I pray Father God pinaagi sa imong grasya nga matagusan ka namo Ginoo nga naali ni karon. Amo ang ikinabuhi ang among pagtuo diha kanimo. Nga makita Lord God sa buhat ang pagtuo nga amo ang gisugid diha kanimo. Lord, i-bless ang matagusan nga naali ni karon. Ug butangi Ginoo ug pagtuo nga bisan sama lang ang gamay sa liso sa mustasa ug nagtuomi nga kini mo tubo ug mudako ug makahimo og dagkong kahimuan sa imo ang buluhaton ug sa mong kinabuhi. Lord, salamat kay Ginoo. Kini tanan Lord among ginasalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.